Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, One Piece Chapter 1141 at Chapter 1142. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Bale, nagsisimula ang episode sa napakagandang eksena kung saan sumasalakay ang mga higantay sa baybayin. Ang kanilang sikat na Viking Drakkar, the Great Eric, ay dumudurog sa mga alon habang sina Dory at Brogy, ang dalawang alamat na co-captain, ay nagsisimula ng magbigay ng mga utos. Pareho silang 106 na taong gulang at lampas 20 metro ang taas, kilala bilang Blue Oni at Red Oni ng Elbaf. Matapos makulong sa mahigit 100 taon ang laban sa Little Garden, heto na sila at muli nang bumabalik sa aksyon. Inutusan ni Dory sina Oimo at Kashi na pamunuan ang pangunahing puwersa, pumalibot sa gilid ng isla at ilubog lahat ng barko ng Marines na makita nila, at syempre, sabik na sabik ang dalawa dahil naaalala pa nila kung paano sila pinalaya ni Usopp mula sa mahigit kalahating siglo ng panloloko para bantayan ang Enies Lobby. Sumigaw ng malakas na hudyat ng digmaan ang lahat ng higantay. Itinaas ang kanilang mga palakol habang rumaragasa papasok ng Egghead. Ang mga Marines naman ay halos mabaliw sa sigaw sa kanilang mga dendenmushi, lubos na nagpapanik. Isang alamat na pirate crew na akala ng lahat ay nagkawatak-watek na isang siglo na ang nakalipas ang biglang lumitaw para tumulong sa isang yangko. At ngayon, binabasag nila ang Buster Call blockade sa ibabaw ng Labo Face. May humahangos at si Usopp yun, nakatingin siya gamit ang binoculars, luha ang pinagmamasdan ang mga dati niyang guro mula sa Little Garden na muling lumalaban. Pasiga niyang tinatawag ang kanilang mga pangalan, hirap pa ring paniwalaan na totoo ang nakikita niya. Mabilis namang napansin ni Nami sina Oimo at Kashi sa gitna ng kaguluhan at agad niyang naunawaan ang nangyari. Malamang ay bumalik ang dalawa sa Little Garden para sunduin ang kanilang mga kapitan. Laking ginhawa nito kay Usopp na matagal nang nangangamba na baka hindi na niya makita ang mga ito sa Elbaf, gaya ng matagal na niyang pinapangarap. Si Edison naman ay tulala. Una, sa tindi ng lakas ng mga higantay at pangalawa, dahil ang Straw Hats ay may kaibigang ganito ka-legendary. Naiisip niya na malamang kumalat na ang balita tungkol sa insidente sa Egghead. Kahit anong spin pa ng world government, alam ng mga higantay kung kanino dapat magtiwala. Nagbalik si Usopp sa realidad, narito ang mga higantay para sa rescue mission, hindi para sa isang all-out war, kailangang matapos agad ang paghahanda nila para makatakas. Biglang tumunog ang dendenmushi, si Brook at Lilith ang nasa kabilang linya mula sa Thousand Sunny na patuloy pang dumudula sa ibabaw ng nagyayelong ulap, palapit na sila sa gilid pero wala silang paraan para pigilin ang barko, pero may ideya si Lilith at kailangan nilang sundin lahat, lalo na sina Nami, ang bawat direksyong ibibigay niya. Samantala, si Jinbei ay tuloy-tuloy pa ring tumatalon sa mga ulap papunta kay Zoro, at si Zoro naman, nakikipagbakbakan pa rin ng matindi kay Lucci. Matagal na nilang nilalabanan ang isa't isa at kapwa na silang mukhang pagod. Si Lucci, bilang aso ng gobyerno, ay sinusubukang guluhin ang isip ni Zoro, tinatawag siyang pabigat, sinasabing sagabal siya sa crew at hindi sila makakatakas kung hihintayin pa siya, kaya mas mabuting sumuko na lang si Zoro para makaligtas ang kanyang mga kaibigan. Pero natawa lang si Zoro, kinukutya si Lucci na parang wala ito sa posisyon para magdikta, at syempre, alam na nating lahat. Hindi pa nga niya sinusuot ang bandana niya, hindi pa niya tinutodo, si Lucci ay nagtatagal lang ng oras at malapit na niyang pagsisihan nito. Sa baybayin, grabe ang kaguluhan, ang mga pacifista ay walang tigil sa pambabaril ng laser sa fleet ng Marines, muling nagpapalubog ng isa pang barko, isang ulat ang natanggap, 3 barko na, halos 1/4 ng buong Buster Call Force at halos kalahati ng kanilang maliliit na sasakyang pandagat, ang nawasak. Galit na galit si Vice Admiral Red King, isang mala-cyborg na halimaw na ang pangalan ay halaw pa sa isang Ultraman monster. Inutusan niyang umatras ang mga maliliit na barko at ipaubaya ang pag-atake sa malalaking battleship, nagpaulan sila ng kanyan sa mga pacifista, naiinis si Vice Admiral Red King na siya pa ang kailangang mag-utos na sirain ang sariling armas ng Marines, at makikita pa na parang nalulungkot ang isa sa mga pacifista habang tinatamaan na parabang nakararamdam ito ng tunay na emosyon na posibleng epekto ng Buccaneer DNA. Balik sa gitna ng isla, makikita natin si Luffy na nakabitin sa ere sa kanyang buong Gear 5 Nika form. Tumingin siya kay Bonnie at simpleng nagtanong kung bakit siya umiiyak.
Si Bonnie, litong-lito pa, ay napabulong lang na matagal na niyang hinahanap si Nika. Pero si Luffy naguguluhan din, sagot na para bang simpleng bagay lang. Ha, nandito lang naman ako sa tabi mo. Tinangka ni Bonnie na ipaliwanag na hindi siya ang hinahanap kundi si Nika, pero gaya ng nakasanayan, bigla na lang nagpalit ng usapan si Luffy at sinabing, at saka, ang hina naman ng suntok mo kanina. Si Bonnie, imbes na patulan ng banat ni Luffy, ay agad sumabay kung mahina raw ang suntok niya. Ipakita ni Luffy kung ano ang totoong Nika Punch, itinuro niya si Saturn, puno ng galit ang boses, at sinabing kailangan nilang i-high five si Vegapunk. Doon lang napansin ni Luffy ang matandang doktor, nakahandusay, duguan, at malapit ng mamatay, na wala ang nakasanayang ngiting nakakatawa sa mukha niya. Si Saturn, walang bakas ng pagsisisi, ay nagdeklara na wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat mabuhay, pero agad itong tinutulan ni Luffy. Muli, pinakawalan ni Saturn ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang mata, ang parehong puwersang nagpahinto sa lahat kanina. Tumama ito kay Luffy, napaatras ang ulo at dumaing, patunay na hindi basta-basta pwedeng baliwalain ng Gear 5 ang ataking ito. Pero si Luffy ito, hindi siya sumusuko, nang gigigil siyang sumigaw na pagbabayaran ito ni Saturn, hinayla niya paatras ang dalawang higanteng kamao at pinakawalan ng isang bagong ataking pangyera, Gomu-Gomu no Don Gatling, isang bagyo ng sunod-sunod na suntok na punong-puno ng haki ang dumurog sa mukha ni Saturn, wala siyang depensa, wala siyang plano tinapon siya palayo, bumangga sa gusali matapos ang gusali. Kita sa mga mukha ni Bonnie, Kuma, at kahit ni Vegapunk ang matinding saya at ginhawa. Habang hindi makakilos si Saturn, sinabi ni Frankie kay Bonnie na oras na para umalis. Agad siyang lumapit kay Vegapunk. Pilit siyang tinutulungan pero tumanggi ang matanda. Alam niyang kung gagalawin siya ngayon, ikamamatay niya agad. Pero bago pa nila maisip ang susunod na gagawin, dumating muli si Kizaru. Nakaangat sa ere, nag-charge ng laser, napapikit at bakas sa mukha ang matinding pag-aalinlangan. Alam niyang kailangan niyang gawin ito pero malinaw na ayaw niya. Pumikit siya, pinakawalan ang laser, pero biglang lumitaw si Sanji. Isang sipa ang sumalubong sa sinag, nagpaputok ng mga kislap. Napatulala si Frankie, si Kizaru naman mukhang hindi makapaniwala, para itong deja vu ng reaksyon ni Enel nang hindi tinablan si Luffy ng kidlat, kalmadong sabi ni Sanji, ang pag-ibig ay mas maliwanag pa kaysa sa liwanag, makikita ring nagpalit ang kilay niya sa Germa 66 na pattern, senyales na gumagana ang genetic augmentations niya. Hindi makapaniwala si Kizaru, ang tanging bulong niya, kung totoo yun, hindi na kailangan ng physics. Agad namang sinunggaban ni na Frankie, Atlas, sina Bonnie at Kuma para dalhin palabas papunta sa baybayin kung saan naghihintay ang mga higantay, si Kizaru, hawak ang ulo, bagsak ang loob, talo ang misyon, ang natira na lang sa kanya ay sina Luffy at Sanji na ngayon ay tinatawanan pa siya. Nagsindi ng yosi si Sanji at malamig na sinabing mas mabuti pang simulan na ni Kizaru ang kanyang apology letter sa sobrang palpak ng ginawa niya, isang tunay na alamat. Samantala, dahan-daang bumangon mula sa guho si Saturn, ngunit biglang lumitaw ang dalawang anino, sina Catherine Devon at Van Ogre ng Blackbeard Pirates, tumawa si Catherine Devon. Tinawag na masarap ang eksena kung saan nakahandusay ang isang Gorosei, lumapit siya, hinawakan ang isang spider leg ni Saturn, at buong tuwa niyang idineklara, mission complete, dahil sa kanyang mythical nine-tailed fox devil fruit, kaya na niyang mag-transform bilang isa sa 5 pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Galit na galit si Saturn, tinatanong kung ano ang ginagawa nila rito. Hindi siya makapaniwalang ang isang dating bilanggo mula sa level 6 ng Impel Down ay susunod sa kahit sino, pero ngumisi lang si Catherine Devon dahil espesyal daw si Teach, sumimangot si Saturn, oo, espesyal nga dahil sa kanyang dugo, nabigla si Catherine Devon, alam pala ni Saturn kung ano ang tinutukoy niya. Ang D-clan ba o baka may kakaibang lahi si Blackbeard, ito ba ang dahilan kung bakit kaya niyang humawak ng 2 devil fruit? Mabilis na tinanong ni Saturn kung ano talaga ang layunin nila, si Van Ogre, halos hindi man lang tumitingin, ay nagbigay ng isang salitang sagot na nagpayanig sa buong mundo. The world, hindi lang sila nakatutok sa One Piece, gusto nila ang lahat. Tulad ng dati, si Rox D. Zebek, sumugod si Saturn, pero bago pa man siya makabawi, agad silang tinakas ni Van Ogre gamit ang kanyang devil fruit, nasa isla pa rin sila, inamin ni Van Ogre na hindi pa perpekto ang kanyang kapangyarihan, pero ligtas na muna sila sa agarang panganib.
At habang paalis na sana sila, biglang may isa pang sorpresa, isang madulas at malangis na figura ang patakbong lumapit habang umiiyak. Si Caribou yun at agad siyang nag-fanboy mode. Tinatawag sila sa kanilang mga titulo at nagmamakaawa na ipakita siya kay Blackbeard. Iniidolo raw niya si Teach at siya mismo ay naging pirata dahil sa kanya. Pero malaking problema ito dahil alam ni Caribou ang lahat. Narinig niya noon na si Poseidon ay si Shirahoshi at ang sinaunang sandata na si Pluton ay natutulog sa ilalim ng Wano. Ngayon handa na niyang ibigay ang susi sa dalawa sa tatlong pinakamapanganib na sandata sa kasaysayan direkta sa kamay ng Blackbeard Pirates. So, ayun na ang kabuuan ng video natin, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.